Nako, heto na po mga kaubayan. Yari ka, Jewel Chua na corner. Abayan po mga kaubayan ang ating alamin ngayon. Good news, Sir Ted Filon. Sinuplak si Jewel Chua, Redon at Luestro. Napikon sa tanong. Nako po yan mga kaubayan. Sila pa ang may ganang mapikon. Ayan mga karbo natin. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, no, ay grabe. Ito po ang balita mga kaubayan, 164,006 pesos 0.91 centavos ang kada katumbas na utang ng bawat Pilipino. Aba, napakalaki naman po niyan mga kababayan. Wala naman po tayong inutang. Diba? Wala naman po tayong inuutang mga kababayan. Bakit gano'n? Napakalaki naman po ng bayarin natin. Yan po mga kababayan. Ang source po nito ay ABS-CBN mga karibo natin. Ibig sabihin, kung dalawa kayo ngayon sa inyong pamilya, at magkakaanak kayo mga kaubayan, ay i-plus nyo na lang po kung magkano po yung utang ninyo. Yan po ang dapat ninyong bayaran, aray ko po. Alright, ganito ba talaga ang buhay mga kaubayan? Pag dating sa bayaran, sama-sama po tayong lahat mga kaubayan, kahit yung hindi pa pinapanganak may utang na. Pero pagdating po sa mga pagnanakaw, okay, sa pangungulimbat, okay, sila lang po mga kaubayan ang nakikinabang. Bakit pag nagnakaw ba sila, binibigyan ba yung taong bayan? Lahat ba tayo nakikinabang pag nagnanakaw sila? Hindi naman di ba? Sila lang ang nakikinabang sa kanilang mga pagnanakaw, pero pagdating po sa bayaran, sama-sama po tayong lahat mga kababayan, aray ko po. Alright, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ayan sabi po dito ni Leonid, ayan, hindi problema yan, nagka-porpis, paldo-paldo pa nga sila na kada buwan, sila po, di ba? Aabot pa yan ng milyon, malayo pang 2028, aray ko po, wag naman po sana, ayan malayo pang 2028, aabot pa daw ng milyon wag naman. Alright, wow takot nga akong mangutang tapos malalaman mo may utang na pala 164,006 pesos and 91 centavos. Wow singilin nyo na nga mga buhayang politiko. Ayan, yung mga buhayang politiko ang dapat singilin dyan mga kaubayan. Hindi yung taong bayan. Kawawa naman, no? Isang kahig, isang tuka na nga lang, sisingilin nyo pa ng 100,000, hirap na nga. Sa totoo lang yung tayo, di ba? Hirap na nga tayong makahawak ng 100,000 na may utang pala tayong 164,000 mga kaubayan. Grabe. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below dito po sa ating utang. Ikaw na nanonood mga kaubayan, may utang ka po. At ang utang mo po ay 164,006 pesos 0.91 centavos mga kaubayan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga kaubayan. At eto, bago po natin i-play yung video, ito, pasadahan po muna natin to kasi hinahanap na. Hinahanap na po ni Jay Kung Hoon si Vice President Sara Duterte, mga kaubayan, no? Hinahanap na po nila. Sabi po kasi dito, nasaan ka? Ayan, nasaan ka, Vice President? Nasa dahig ka pa? Para sa personal na dahilan habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente. Ayan mga kabayan. Ang tanong ko nga dito sa iyo, Jay Kung Hoon, bakit nung nagnakaw ba kayo sa kaban ng bayan nung ginastos nyo ba yung
mali-maleta na para sana sa flood control. Hinanap nyo ba si BP Sara? Hindi nyo naman hinanap si BP Sara, di ba? Bagkus ay ginamit nyo pa si BP Sara bilang shield, no? Bilang diversion, ayan mga kababayan, na mga kalokohan ninyo. Okay? Tapos ngayon, bumabaha, umuulan, si BP Sara ang gusto mong mag-solve. Ano kayo? Hello? Diba? Umayos ka, Jay Kung Hun, ha? Pagdating po, eto parehas po ito sa yung kanina, yung utang ng Pilipinas na lahat po tayo ay magbabayad. Ganon din ang gustong mangyari dito ni Jay Kung Hun, mga kababayan, ha? Ang gusto niya pong mangyari, si BP Sara po ang mag-solve ng problema ng bansa, ha? Samantalang sila naman po ang nagnakaw. Ay, grabe naman. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jezreel, bulok kayo. Kayo umubos ng pondo at gumawa ng mga ghost project, ha? Tapos si BP ang sisisihin nyo na di binigyan ng budget nitong bangag admin, mga walang hiya. Ayan mga kababayan, di ba? Totoo naman mga karibin natin, eh. Diba? Sila po ang sila po ang nagnakaw. Di ba? Sila po ang nakinabang, tapos ngayon nagkakaproblema, hahanapin nila si BP Sara, ay mga gunggong pala kayo, eh, no? Ganyang presidente ang gusto ng mga DDS, mahilig mag-travel kasi siguro feeling nila natutupad yung mga pangarap nila kapag natutupad ni Sara yung pangarap niya. Kahit travel around the world pa yan, ugok ka. Diba? Ito po si VJ then, ano mo kung nasa si BP Sara? Nasa dahig, nandun po sa ama niya. Diba? Bumisita. Oo. Ikaw, kung mayroon kang ganong kalagayan, hindi mo ba pupuntahan, mga karabin natin? Diba? Ginagawa po nilang issue yung pag-travel ni BP Sara, mga kababayan, hindi naman pera ng gobyerno yung ginagamit niya. Diba? Hindi naman po pera ng gobyerno ang ginagamit ni BP Sara para magpunta sa dahig, mga kababayan. Sariling pera po nila yon. Okay? Doon tuloy sa pag-travel ni President Bongbong Marcos Jr. na billions ang ginagastos. Bawat travel, gastos ng taong bayan. Hindi kayo nagre-reklamo. Diba? Hindi ka, ni isang reklamo. Wala na tayong naririnig, eh. Diba? O gusto nyo yung ganon, mga kababayan. Nagta-travel gamit po ang kaban ng bayan pero wala naman pong good result, di ba? Buti nga si BP Sara nagta-travel, sariling pera po ang kanyang ginagastos, di ba? Ay nako, Kung Hun, gumising ka. Hinahanap si Vice President Sara Duterte sa gitna po ng ulan, baha at kawalan daw ng kuryente, sabi ni Jay Kung Hun. Ayan, kung umiiyak ka na sa distrito mo, sino ba dapat ang magtrabaho sa kanilang distrito? Di ba dapat kayo? Ano bang trabaho ng Vice Presidente? Vice Presidente, halili kung wala ang presidente, di ba? Kayong mga congressman, kayo dapat ang tumulong sa mga distrito ninyo kung meron man. Kung party list ka lang, wag ka nang makialam, di ba? Magnakaw na lang kayo. Diyan naman kayo expert, eh. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Ill-gotten wealth sa confidential fund at saka sa bribery. Okay, sige po. Doon sa ill-gotten wealth, hindi naman po sa tayo po'y adelantado. Ano po, dito ho ba malamang magpasubpi na ho kayo ng actual na bank records ng Vice Presidente? Kinukonsider po yan. Okay, opo. Naunawaan po namin po, no? Kasi nga ito ho ay dapat ng, kumbaga, mahirap din po naman na inyong i-anunsyo, ika nga, ang inyo pong mga balakin. Pero sa ngayon pa lang po, Congressman, na inyo pong paghahanda, meron na ba kayong katulong na mga private lawyers? Kasi nga po, wala kayong practice, eh. Di po ba? Walang practice. Meron na ho ba kayong na-top na law firm para tumulong po sa inyo? May mga nag-volunteer po. So, pero ngayon po, pina-finalize na po namin. Siguro within the week po, baka matapos na po. Kasi, siyempre, ibebet nyo pa rin po yan, eh. Titignan nyo, baka mamaya may mga political leaning, eh. So, baka mahirap naman po na mapasok po tayo.
Okay, opo. Pero kumbaga wala pang confirmation kung sakasakali kasi baka magkaroon kayo ng May mga ilan Mhm. May mga ilan na po kami talaga na confirm na, pero as of now hindi pa po po pwedeng i-divulge unless kumpleto na po siguro. Okay, sige. Kapag ho ba ganyan, yung budget po ba niya sa manggagaling? Yung bayad po sa mga law firm na ito? Marami po kasi dito mga volunteer. Meron pa rin po dito. In fact, pati yung sa flag, yung free legal assistance ay mga nagbo-volunteer. Mhm. Actually, dumami po yung volunteer nung nung nangyari yung sa second hearing, yung sa Dumami talaga. committee level. So doon po marami ang mga nagbo-volunteer. Meron ba kayong volunteer ng mga dating Supreme Court Justice para ika nga, abogado di Batingaw? Parang wala pa yata ngayon. Opo. O sige. So Congressman, pero in case po na meron kayong mga babayaran, sa manggagaling ang pera ng Kamara kung sakali po, Congressman? Ay, hindi ko pa po napag-uusapan yan dahil meron din po yatang in charge para sa may kanya-kanyang division yan eh. Siyempre, may mga mag-handle, may mga manager po. So, pag na-finalize na po lahat, yung Okay. kanya-kanyang toka, Opo. doon pa lamang po malalaman. Sige. So habang magiging abala kayo, Chairman Congressman Joel Chua, no, kayo Chairman ng Committee on Good Government, di po ba? Tama po kayo. Opo. So kung kayo po'y abala dito po sa impeachment trial, paano po ang inyong pong regular na komite na obligado rin pong mag-imbestiga tungkol po sa mga malfeasance, misfeasance, nonfeasance po ng mga government officials? Well, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating, kasi wala pa naman pong formal na hearing sa impeachment. Mhm. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy, pati po pagpasok namin, tuloy-tuloy pa rin po sa committee, sa plenaryo. Okay. Sige po. Kasi nga, baka po maantala din yung iba't Hindi, kung gusto nyo, no, kung gusto po nila mga kaubayan, wag na po silang pumasok, pa. Para po makapag-focus po sila dito kay BP Sara. Kung talagang tuluyan nila pong ma-impeach, wag na kayong pumasok, ganun din naman, papasok kayo. Magkikwentuhan lang kayo, asikasuhin nyo na lang yung plano ninyo, yung mga script ninyo, para hindi kayo mabisto pagdating po ng panahon, di ba? Para hindi kayo magkabuhol-buhol, pagdating po ng impeachment trial ni BP Sara. Nako, di ba? ibang mga komite na hinahawakan po ng mga And- prosecutors. Opo. In any event, Manong Ted, marapit na rin kasi mag-recess CNG eh. Mhm. So, mag-adjourn na kami CNG. So, anytime soon yan eh. Sige po. So kami po ay aantabay mamaya kung ano pong development nga in the Senate at sa inyo rin pong gagawin pagpupulong. Pero sa ngayon po, ano ba ang instruction sa leadership po ng Kamara? Kasi nga, alam nyo, Congressman, hindi man po sa di ba, sa pagpala sa inyo, parang iba ang image ngayon ng House kumpara sa Senado. No, may mga nagkukumpara na mukhang dati-rate ang image ng Kamara pagkagulo, doon na lang po sa botohan na ginawa ninyo, mukhang maayos po naman so far. Ano ho bang instruction sa inyo dito po sa paghawak po ninyo sa impeachment trial at sa kabuuan po ngayon na imahe ng Kamara? Well, so far, tuloy-tuloy pa lang po kami. Kasi kung maalala po ninyo, last week lang naman na-finalize yung members ng or yung bubuo ng panel. Mhm. So, and then after that, nung Thursday, wala na pong session at saka nung Friday. So, sa ngayon, lahat puro mga kwentong barbero pa lang ang naririnig natin. Wala pa talagang official na pag-uusap sa lahat. Pero ngayon, officially magkikita-kita kami dahil over the weekend, may mga messages nga na ito nga, yung binabanggit ko po ng mga lumalabas sa mga possibilities na mangyayari. So kailangan paghantaan din po namin, pati po yung mga possible na mga legal
din po namin. Okay, sige po. So salamat po na marami, Congressman, at muli ko kaming tatawag sa inyo para po kayo makapagbigay po ng update po sa ating mga kababayan. Salamat po, Congressman Joel. Maraming salamat, Manong Ted. Now po, so far po yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po or most of the congressmen who received or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, ng pera, or naka-receive daw po ng 20 million or any amount for notwithstanding. These are the people that you na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniwala nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na hindi nyo sinisiraan yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkakatanggap ng ganitong pera, pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case. Una sa lahat, tingin ko hindi na dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Di ba, Red? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Kung mayroong 20 million, nasan yung 20 million? So, I don't think that deserves an actual comment from the panel of prosecutors. Sus, Ginoo ko mga kaubayan, aamin ba? Ha? Aamin ba kayo kung nakatanggap kayo? Talaga ba? It doesn't justify mga kaubayan. Ha? Kaya dapat hindi na po yan itinatanong kasi, di ba, walang sasagot dyan eh. Walang sasagot ng katotohanan dyan na kung nakatanggap daw sila ng maleta, nasaan yung maleta? Kung nakatanggap sila ng 20 million, nasaan yung 20 million? Nasaan daw yung 20 million? Amalay ko sa inyo. Di ba kayo po ang binigyan? Huwag tayong maglukuhan dito. Ha? Si Senator Amy Marcos nagsasabi, meron. Si Congressman Lian Leveste nagsasabi, meron. Tapos ikaw rin dun sasabihin mo, wala kaming ganyan. Saan? Nasaan pala yung 20 million, di ba? Kung ganyan pala ang basihan mo, di ba? Kung ganyan pala ang mindset mo, di babalik namin sa inyo yung tanong. Di ba? Kung talagang may kasalanan si Senator Bato, kung talagang may mga pinatay si Senator Bato, di ba? Nasaan? Nasaan yung mga pinatay? Yun po yung tanong doon mga kababayan. Kasi gusto lang maging pilosopo ng hinayupak na ito mga kababayan. Ha? Niloloko pang taong bayan. No? O nasaan daw yung 20 million? Nasaan yung mga maleta? Aba, pinakita na nga ng 18 Marines mga kababayan yung mga maleta. Ha? Na may mga lamang pera. Inilalagay sa mga armored car, di ba? Sa chopper, para mag-deliver. Yun yung pong aming basihan, di ba? Pero dito po sa 20 million, ayaw nilang, syempre, wala naman pong magnanakaw na umamin, mga kaubayan, lahat po ng magnanakaw, todo-todo po din na yan. Hanggang sa magurgur na lang, hindi pa siguro yan naaamin eh. Di ba? Nakakahiya kasi. Yun yung yung point. Talagang hindi kayo aamin dahil nakakahiya. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.